Itinulos niya agad ang sibat sa isang tabi. Hinawakan ni Lu Sheng ang mukha. Nag-iisip, ang signal na natatanggap ko, ang pakiramdam na ito ay ibang-iba, ang pakiramdam na ipinapadala ng Immortal Cell, tiyak na hindi walang basehan. Kahit hindi pa malinaw kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Nagsimula na siyang mag-alala sa loob. Hindi mapakali si Lu Sheng. Gustong malaman kung sino iyon. Tanging kapag ako mismo o isang taong mahalaga sa tabi ko ang nasa panganib sakalang nagiging ganito. Sino kaya talaga? Ipinikit niya muli ang mga mata. Inilunsad ang spiritual power. Kailangang mahanap ni Lu Sheng kung sino talaga iyon. Ang pagsasanay sa martial daw ay maaaring walang tigil na maghukay ng iba't ibang hindi maisip na mga kayamanan sa loob ng katawan ng tao. Ang paghula ng swerte at malas ay isang uri ng maliit na divine ability sa martial daw. Ang pakiramdam ng panganib ay makakatulong na maiwasan ang pagpasok sa mga mapanganib na lugar. Ang direktang pagharap sa mga kalaban na hindi kayang labanan. Ang tatlong immortal cells ni Lu Sheng ay malakas na nagpapalakas sa kakayahang ito. Ang mga taong mahalaga sa kanya ay hindi marami. Bukod kina Papa, Mama, Qing He, at Liu Qiming na kaklase niya na kilala niya mula pa sa simula, pagkatapos. Nadagdag lang sina Qin Xiaojun at Dong Qingxue na pinapahalagahan niya mula pa sa umpisa. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung sino iyon. Napakalabo, hindi talaga mahanap ni Lu Sheng ang eksaktong pinagmulan kung nasaan. Isa-isahin ko ba silang tingnan? Ang problema, sa loob ng tomb. Mahina ang signal. Hindi rin makatawag sa telepono. Lalong hindi siya mapakali. Gusto niyang mag-imbestiga pero wala siyang paraan. Sana hindi masyadong malayo, kung hindi. Hindi ako makakarating sa oras. Wala nang ibang paraan. Lumipad si Lu Sheng na parang hangin. Malakas siyang tumapak sa mga pader ng kuweba para lumipad sa pinakamabilis na paraan. Sige na nga, malapit na rin naman sa Mithril. Mabilisang laban na lang. Sa dulo ng kuweba, may isang kumpol ng bato na kumikinang na matingkad na dilaw. Agad huminto si Lu Sheng. Ito na ang hinahanap niyang lugar. Habang mabilis siyang lumilipad, kinakalkula niya. Hindi matagos ng spiritual power ang Masiya, ibig sabihin. Napakakaunti lang ng masasamang Grandmasters sa tomb na ito. Totoo ngang hindi lahat ng tomb ay magkakakonekta. Kung gayon, kailangan ko lang mag-focus sa mabilisang pagmimina ng Mithril. Inilipat ni Lu Sheng ang lakas sa sibat sa kanyang kamay. Isang tiyak na kilos ng kamao ang tumama sa pader na bato. Umalingaw-ngaw ang malakas na, bang. Lahat ay nahulog mula sa kisame at pader ng kuweba. Ang ganitong paraan ng pagmimina ay medyo marahas, pero epektibo. Tama, nang sirain niya ang lugar na ito, isang higanteng centipede ang lumabas mula sa likod ng pader. Nakabuka ang bilog nitong bibig na puno ng ngipin. Akmang aatakehin siya agad. Hindi na gaanong kalayo, ngunit napakalmado pa rin niya. Sumigaw siya ng malakas. Huwag mo akong istorbohin. Ang mga halimaw na ito ay hindi nakikinig. Kailangan talagang gumamit ng kamay at paa para maintindihan. Lumingon si Lu Sheng. Malakas na iwinasiwas ang sibat. Isang gintong liwanag ang nagpaningning sa buong lugar, pagkatapos ay nawala. Hindi kalayuan. Isang exploration team ang naglilinis ng mga halimaw na kapapatay lang nila. Masigasig nilang kinukuha ang dugo. Laman. Kinukolekta ang mga tropeyo. Bigla, nakarinig sila ng malinaw na, boom. Boom, na tunog. Ngunit hindi malinaw kung saan galing. Nagbulungan sila. Nagtatanong sa isa't isa. Anong ingay yun sa kabila? May amoy ng matapang na dugo na papunta rito. Exotic beast ba o tao? Ewan. Puntahan natin para tingnan. Mabilis silang umalis doon. Sa kabilang banda, naabot din ng ingay na ginawa ni Lu Sheng ang isa pang tao. Isa ring binata na nakatayo sa ibabaw ng exotic beast na kakatapos lang talunin. Ngunit wala siyang ganang magmina nito. Umiihip ang hangin, maskulado ang kanyang buong katawan, ngunit mukha siyang pagod at malungkot. Nagtatanong sa sarili, bakit, si Dong Shengyi, ganoon siya kalakas? Ang lakas niya, hindi naman gaanong mas malakas kaysa sa akin, pero bakit hindi ko kinaya kahit isang atake niya? Bakit? Hindi mahanap ang sagot. Lumipad siya at sinipa ang mukha ng kalapit na exotic beast para ilabas ang galit. Isang malakas na, pak, ang umalingaw-ngaw. Pero hindi pa rin nawala ang inis niya. Mas lalo pa siyang nainis. Mag-isang tinapos ang isang level 8 exotic beast, dapat masaya ako. Bakit ako naiinis ng ganito?
Nakakainis talaga. Sakto sa sandaling iyon, isang liwanag ang tumama sa direksyon niya. Hindi man lang siya gumagalaw pero tinamaan pa rin. Kinailangan niyang tumagilid para umiwas agad. Hindi siya nasugatan kaya ang bibig niyang makapal ay nagmura. Lintik talaga. Sinong nangangahas na magingay ng ganito sa tomb? Hindi mo ba alam na bad mood ako? Siyempre, walang sagot. Agad na hinanap ng lalaki ang pinagmulan ng ingay. Maghintay ka. Ginalit mo ako. Hindi alam ni Lu Sheng na marami na siyang naistorbo. Kailangan lang niyang makita ang mithril na naglalabas ng matingkad na gintong liwanag para matuwa. Ang dami ng mithril ore dito. Napakaganda. Tama nga, may sikreto kaya diretso agad dito. Kung kinapa ko ito gamit ang kamay, baka isang buwan pa bago ko makita. Habang nangongolekta siya, sa likuran, 3 malalaking exotic beast ang mabilis na lumapit. Isang mukhang Jiangshi na pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang katawan. Isang mukhang aso na maraming balahibo. Mabangis na parang gustong paamuin. At isang hindi malaman kung kambing o butiki. Kahit magkakaiba ang itsura, iisa ang paraan ng pagkamatay. Sumalpok sila sa harang ni Lu Sheng, nabali agad ang mga ulo nila. Habang kinukuha ang mithril sa loob, bumulong siya ng kalmado. Ang mithril na ito ay makakaakit din ng mga exotic beast dito. Magmimina pa ako ng kaunti. Pwede na. Tutal. Sa pagkakataong ito, walang taong gagawa para sa akin. Kailangan ko pang dahan-daang dalhin pa uwi. Naalala niya ang mga miyembro ng Red Jade Squad, bigla niya silang na-miss. Kung nandito sila, si Lu Sheng ay komportable lang na nakapamulsa at lumalakad palabas. Ngayon, kailangan niyang gawin lahat mag-isa. Akmang hahawakan na niya ang sibat, biglang may pakiramdam ng pamamanhid na kumalat. Na nagpahinto sa kanya agad. Na naman, ang Immortal Cell ay sumisigaw sa kanya. Mukhang nagmamadali na ito. Pwede bang kalimutan mo na muna ang pera? Ngayon, malinaw nang nararamdaman ni Lu Sheng. Ang pakiramdam kanina ay eksaktong pakiramdam na parang biglang piniga ang puso. Ito, isang taong mahalaga sa akin, malapit nang mapahamak. At napakalakas pa ng pakiramdam na ito. Mukhang, hindi na ako aabot. Sige na nga, isang bloke na lang. Hindi ko na kailangan itong mithril na ito. Lumingon siya. Hawak ang pinakamalaking bloke. Akmang aalis na agad. Ngunit hindi pa siya nakakaalis dito. Naramdaman niyang napakaraming tao ang papalapit. Sila yung mga taong narinig ang ingay at tumakbo para tingnan. Ang unang napansin ay ang malaking tipak ng mithril sa kamay ni Lu Sheng. Pagkatapos, ang napakaraming mithril na nakakalat sa likuran niya. Diyos ko, mithril. Ang daming mithril. Nanlaki ang mga mata nilang lahat. Pinalibutan siya ng mahigpit. Pagkatapos ay nagsiksikan sila papasok. Sabik na mahawakan ang tambak na mithril sa likuran. Ang taong ito, nakahanap ng mithril mine. Mga kapatid, tingnan nyo. Tuwang-tuwa sila. Nakaswerte tayo ngayon. Sumulyap si Lu Sheng. Ang pakiramdam sa mga ito, parang mga asong kalye na sumusunod sa akin kapag may dala akong pagkain pa uwi. Nagmura siya sa isip. Gusto lang niyang umalis ng payapa dito. Yung mga natitira, sa inyo na lahat. Tumabi kayo sa daan ko. Hawak ang mithril sa kamay. Ang lalaking kalbo kanina ay hindi basta-basta pumayag. Ehehehe, kaibigan. Nagbibiro ka. Nagmina ka. Gumawa ng napakalakas na ingay. Hindi mo ba alam na ang mithril ay nakakaakit ng exotic beasts? Itinuro pa niya ang bangkay ng isang exotic beast sa kuweba. Ngunit ang mga mata niyang tuso ay nakatuon kay Lu Sheng. Nagtanong siya, ngayon, siguradong nakaakit na ito ng hindi mabilang na exotic beasts. Paano namin miminahin ang natitira? O kaya, bigyan mo kami ng kaunti mula sa bloke sa kamay mo. Pwede rin tayong maging magkaibigan, sabay tayong lumabas ng ligtas. Hihihi. Naglalakad si Lu Sheng. Biglang huminto. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Lumingon siya. Nanlilisik ang mga mata sa grupo ng mga tao. Ang buong katawan niya ay naglabas ng nakakapang-inig na lakas. Isang tingin pa lang, napanginginig na ang mga tao. Simpleng nagtanong lang siya. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Ang grupo ng mga explorer na iyon ay mabilis na umatras agad dahil sa banta. Nagsiksikan sila. Takot. Ang nakakapang-inig na aura na inilalabas ni Lu Sheng. Sakto sa sandaling iyon, dumating ang tiyong naglalaro mag-isa kanina. Tiningnan niya ang mga tao sa harap. Naiinis na nagtanong, kayo ba ang nanggulo at gumawa ng ingay dito kanina? Na nakaakit ng mga exotic beast.
Ang takot ay mabilis na lumipat sa bagong dating. Nakasimangot, iritableng kilos, hindi siya naakit ng tambak na mithril sa paanan. Ikaw si Jijin. Nang marinig ang pangalan niya, medyo lumuwag ang mukha ng lalaki. Nakikilala niyo ako. Ang lalaking kalbo, na marunong umakto, ay magalang na yumuko agad. Lord, nagbibiro po kayo. Ang pangalawang General Star sa rankings ng buong Eastern Warzone, sino po bang hindi nakakakilala sa inyo? Hawak pa rin ni Lu Sheng ang kanyang bloke ng mithril. Mahina siyang nagtanong. Kung gayon, nakikilala niyo ba ako? Mayabang na ngumisi si Jijin. Ikaw ay, sino ka ba? Hindi kita kilala, at hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Pinatunog niya ang mga daliri sa kamay. Naghahanda na siya, kasabay ng ngisi. Ang alam ko lang, ginawa mo akong mainggayan kanina. Sakto pa namang bad mood ako. Lumakad siya palapit kay Lu Sheng. Pati na rin sa grupo ng mga tao. Ang mga mata ni Jijin ay dumaikit sa malaking bloke ng mithril sa kamay niya. Diretsahan siyang nagbanta. Oh, iwanan mo lahat ng mithril ore. Oh, pati ikaw, may iwan din dito. Iwinasiwas ng lalaking kalbo ang kamay. Sinabihan ng lahat na umatras. Ang lakas ng taong ito, kailangang katakutin. Susunod, panoorin na lang natin si Lord Jijin mag-perform. Sana, magtira siya ng kaunting sabaw para sa atin. Ang bloke ng mithril sa kamay ni Lu Sheng ay hinagis pababa. Bumagsak ng malakas sa sahig. Si Jijin sa harap ay nakangisi. Tamang-tama ang itsura ng mga api. Bata, marunong ka palang umakto. Kung gayon, ako ay. Nakatayo lang doon si Lu Sheng. Biglang nagsalita. Kayong mga tao, ang inyong martial daw intuit ayon, palamuti lang ba? Bakit hindi nyo maramdaman? May kung anong rumaragasang lumabas mula kay Lu Sheng. Naging isang matingkad na pulang aura. Na parang isang multo. Hindi siya nagpakita ng awa. Hinayaan niyang lumabas ang kanyang aura kasabay ng nakakatakot na ekspresyon. Ngayon, nagmamadali talaga ako. At naiinis. Bakit pinili niyo pa ang oras na ito para istorbohin ako? Seryoso ang mukha niya. Alam niyang kung makikipag-away pa siya sa mga ito, mahuhuli na siya at hindi na aabot. Kaya lalo siyang nainis. Si Jijin, kahit pangalawa sa rankings ng General Stars, sa sandaling ito ay tanga-tanga lang. Nang makitang ganito na ang sinabi ng tao, sumagot pa siya ng masungit. Ikaw, sino ka bang hinayupak ka? Kahit may bahid ng takot ang kanyang tono. Ang mapanuyang bibig ay nagpatahimik bigla kay Lu Sheng. Sa ganitong klaseng utak muscle, walang saysay makipag-usap pa. Yumuko siya. Ulong. Kalimutan mo na. Gusto mong mamatay ng ganito. Pagbibigyan kita. Nag-alab ang mga mata ni Lu Sheng. Kumunat ang mga kilay niya. Puno ng pagbabanta. Tumayo ang buhok niya sa batok. Ang buong katawan niya ay naglabas ng aura ng kapangyarihan na puno ng galit. Ang ganito kalinaw na panggigipit, ngunit ang mga taong ito, nabubulagan ng kasakiman, ay hindi man lang napansin. Ang communication device sa kamay ng lalaking kalbo ay sumabog. Sunod-sunod, ang mga kasama niya ay hindi na nakapalag. Ang mga bagay sa kanilang mga pulso ay nagsiputukan. Sa ganitong paraan, hindi na sila makakatawag ng tulong mula sa labas. Sinadya ni Lu Sheng na sirain muna iyon dahil alam niyang kapag kumilos na siya, ang mga ito ay luluhod na lang at hihingi ng awa. Ilang beses na ba itong nangyari, palagi na lang siyang nakakatagpo ng mga walang modong basagulero. Sobrang nainis na si Lu Sheng. Ang protective chi ay lumabas na lang sa kanya ng walang pagpipigil. Naging hugis bungo na puti, nakangisi, nakatutok sa mga peking explorer. Nakita nilang ang hangin ay napuno ng galit. Isang buhawi ng hangin ang umugang mula sa binata. Nagsiksikan sila, tinatakpan ang sarili, puno ng pag-aalala. Si Jijin, na laging mag-isang sumusugod, ngayon ay nakatayo rin doon mag-isa, tinitiis ang galit. Sa sobrang tindi, nanigas ang mukha niya. Ay ito, ano to? Anong bagay ang nagpapanlaki ng mga mata ng pangalawang General Star? Habang si Lu Sheng ay naghahanap ng pinakamabilis na daan para makarating kay Dong Qingshui, siya, kasama ang kanyang kuya at si Wanwan, ay nakarating na sa isang lugar na puno ng kumikinang na mithril. Inulit ni Sheng Yi ng may kumpiyansa ang nangyari kanina. Nakalalim na tayo ng mahigit 30 palapag sa loob ng kuweba. Kakalabas lang ng mga bangin. Sinasabi niyang kakaunti lang naman ito kaya dapat magpatuloy pa sila. Ngunit ayaw ni Qingshui. Direktang tumanggi.
Hindi pwede. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Sa tabi niya, tanging si Lin Wanwan na lang ang kasama. Ang matigas ang ulo niyang kuya ay nauna nang lumakad ng ilang hakbang. Napakaraming mithril sa paligid pero walang pumapansin. Hindi tulad ng mga walang hiyang iyon kanina, na hindi pa nagmumulat ng mata ay gusto nang agawin ang mithril ng iba. Sa pagkakataong ito, hindi tumutol si Wanwan kay Qingshui. Isang leather bag na punong-puno ang dala niya sa balikat. Ngayon ay puno na ito ng mga lalagyan. Itinaas niya ang isa para tingnan. Ngumiti ang bata sa tuwa. Tama siya. Nakakuha na ako ng maraming samples. Tiningnan niya ang matatag na anyo sa unahan. Tinawag ni Wanwan. Oras na ba para umuwi tayo? Senior Brother Dong. Malinaw na maririnig mula sa distansyang ito. Ngunit hindi nila nakitang sumagot si Sheng Yi. Nakatayo lang siyang matigas doon. Hindi malaman kung ano ang tinitingnan. Lumapit si Lin Wanwan. Patuloy na tumatawag. Senior Brother Dong. Naririnig mo ba ako? Hello. Senior Brother. Sparrow Calling Eagle. Naririnig mo ba? Sagot. Pati si Qingshui ay hindi na alam kung anong nangyari sa kuya niya at natulala. Lumapit silang dalawa. Tawag ng tawag, pero ang mga kilay ni Sheng Yi ay magkasalubong pa rin. Nakabuka ang bibig pero walang lumalabas na tunog. Para siyang nakatitig sa isang kakaibang nilalang sa harap niya. Wala namang nakikita si Qingshui. Nakita lang niyang kakaiba ang kilos ng kuya niya. Lumapit siya. Ipinatong ang kamay sa balikat. Inis na tinawag. Dong Sheng Yi. Bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Gulat ang itsura, na parabang nahuli sa akto. Nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit mabilis siyang bumalik sa katinoan. Agad niyang naintindihan kung anong nangyari. Mabilis siyang lumingon kay Qingshui. Tumawa ng pilit. Haha, anong nangyari? Kanina, may iniisip lang ako kaya hindi ko napansin ang mga sinabi niyo. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Qingshui. Ngunit hindi na niya pinansin pa. Inulit niya. Sabi ko kanina, dapat na tayong bumalik. Parami ng parami ang mga bangin na lumalabas kung saan. Habang lumalalim tayo sa mga palapag na ito, lalong dumarami. Kumunat ang noon ni Dong Sheng Yi. Sumalungat agad. HMPH. Yung mga nakita natin kanina sa daan, totoo yun. Pero, hindi nagre-riot ang TUM dito. Okay. Akma pa siyang mangungumbinsi, ngunit pagkasabi pa lang niyang. Pakiramdam ko lang hindi maganda, dumiretso na si Dong Sheng Yi paabante. Iwinasiwas ang kamay. Ayaw nang makinig. Dong Qingshui. Nawawalan na ng pasensya ang boses niya. Kumunat ng husto ang kilay. Ang misyon mo, ay ituro ang daan. Yung mga halimaw at kung ano-ano pa, ako na ang bahala dyan. Narinig ang kakaibang tono ng kuya niya. Si Qingshui, kahit nasa likod, ay nagulat, ngunit walang sinabi ni isang salita. Kahit pahinamon siya ni Sheng Yi. Sino ka ba sa tingin mo? Wala pa ring ipinakitang galit sa mukha niya. Nakatitig lang siya sa likod ng kuya niya, mabilis na lumipat sa babala. Huwag mong gamitin ang level 6 mong martial Dao power para sukatin ang lakas ko. Pwede ba? Kahit gaano pa kagulo dito sa loob ng kuwebang ito, kumpiyansa akong kaya kitang ilabas ng ligtas. Kahit masakit ang mga salita ni Sheng Yi, si Dong Qingshui ay hindi sumagot ng masakit. Bagkus, ang mukha niya ay walang tuwa, walang lungkot, sumang-ayon sa mga sinabi ng kuya niya. May pakiramdam lang siyang, may mali kung saan. Nakita ni Wanwan na mabigat ang atmosphere. Humakbang siya paabante para mamagitin. Senior Brother Dong. Masyado ka namang masakit magsalita niyan. Mahirap pakinggan. Nag-aalala lang naman si Ate Qingshui na mapahamak tayo. Ang mga hakbang ni Sheng Yi ay hindi bumagal dahil doon. Sa mukha niya, hindi alam kung kailan pa, mayroon ng pagkamuhi. Tumawa siya ng tuyo. Haha, kung nag-aalala ka sa kuya mo ng ganyan, bakit mo ginawa yung mga bagay na iyon kanina? Ang biruan ng magkapatid kanina, ginamit na ngayong dahilan ni Sheng Yi para umabante. Ang gate papunta sa susunod na palapag ay nasa harap na. Naglabas ito ng nakakasilaw na puting liwanag. May kumpiyansang kinuyam ni Sheng Yi ang kamao. Pinagbilinan si Lin Wanwan. Ihanda mong mabuti ang bag mo. Malapit nang bumagsak ang mga level 8 na halimaw dito. Kukunin lang natin ang sapat na samples mo tapos babalik na tayo. Walang sinabi si Wanwan. Ngunit ang tono ni Sheng Yi ay palakas ng palakas ang pagiging agresibo. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Wala siyang ibang makita kundi ang mga susunod na palapag.
Pakiramdam ko, ang breakthrough sa Martial Saint, nasa harap ko na mismo. Kaya naman, mas naging malinaw ang kanyang pagkauhaw. Hinding-hindi ako susuko. Lumingon si Sheng Yi. Mahigpit na hinawakan ang dalawang braso ni Lin Wanwan. Hinigpitan niya ito ng husto. Nagulat ang bata. Natulala. Hinding-hindi. Ang paraan ng pagpapakita niya ng determinasyon, ay nagpatakot sa bata. Ang mga mata ni Sheng Yi ay pulang-pula. Nakatutok diretso kay Wanwan, habang mahigpit ang hawak niya para hindi siya makawala, at ang espasyo sa paligid ay parang nanigas kasabay ng kanyang mga salita. Ngunit bago pa makapalag si Wanwan, binitiwan niya ito agad. Si Dong Shengyi ay tahimik na pumasok sa bunganga ng kuweba pababa, na parang hindi narinig, o hindi pinansin ang pagkalito sa boses ni Wanwan. Senior Brother Dong, anong nangyayari sa iyo? Hindi mapayuhan ang nasa kabila. Lumingon ang bata na may litong mukha. Kinausap ang natitirang kasama. Ate Qingshui, huwag ka sanang magalit. Ganyan siya magsalita pero hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Tiningnan ang pag-aalala ni Wanwan. Kalmado siyang sumagot. Hindi ako galit. Magkapatid tayo. Lumaki ng magkasama mula bata. Kaunting bagay lang. Hindi dapat pansinin. At saka, ang ugali ni Dong Shengyi, ako ang isa sa pinakakakilala sa kanya. Ngunit, may nararamdaman pa rin siyang hindi tama. Ang kanyang magagandang mga mata ay nakatutok sa papalayong kuya. Nag-alinlangan sandali, kumunat ang noo niya at nagtanong. Wanwan, may napapansin ka bang kakaiba? Sumagot ang bata. Wala po. Ano pong kakaiba? Hula lang ito ni Qingshui. Ngunit dahil dalawa lang sila rito, kailangan niyang tanungin si Wanwan. Dahil, hindi niya maintindihan kung bakit palagi niyang nararamdaman na may mali kay Dong Shengyi. May kakaibang pakiramdam. Noong pinona nila siya, hindi nila nakita ang mukhang parang sinasapian ni Sheng Yi. Pulang-pula ang mga mata niya. Ang bibig ay may ngiti ng pagkauhaw, na parang ang titulong Martial Saint ay nasa harap na niya mismo. Idagdag pa ang kilos na hindi nagpapatalo. Tiyak na hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakamit. Sa halip na sumunod, gumuhit si Qingshui ng linya sa hangin. Lumikha ng isang spiritual net. Ipinapaliwanag kay Wanwan. Ang dahilan kung bakit ko nasabi iyon, ay dahil pagpasok natin sa kuwebang ito, si Dong Shengyi ay laging hindi lumalayo sa atin ng higit sa 5 metro. Bukod pa riyan, nasa 34th floor na tayo. Kumpara sa bunganga ng kuweba, 10 beses na mas mapanganib dito. Salamat sa pagguhit ng net na iyon, malinaw niyang nakita kung gaano na sila kalayo ngayon. Sa kasalukuyan, medyo malayo na tayo sa kanya, pero, hindi man lang napansin ni Shengyi na wala nang sumusunod sa likod niya. Ang kakaibang pag-abante na iyon, walang pakundangan, ay nagpaduda kay Qingshui. Pinanood niya ito. Hinulaang. Malamang, gusto ni Shengyi na mag-isang bumaba sa pinakamalalim na palapag ng tomb. Ngunit, kaya lang niyang hulaan base sa mga nakikita niyang kilos, kung bakit niya ginagawa iyon, hindi siya sigurado. Hindi kaya, dahil talaga sa breakthrough sa Martial Saint. Sa pwesto ni Jijin kanina, siya ngayon ay sinasakal ng sarili niyang kamay. Habang ang kabilang kamay ay sinusubukang pigilan ito. Isang ungol ng sakit ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagsimulang tumulo ang laway sa bibig niya. At lahat ng iyon, ay gawa ni Lu Sheng. Ni hindi man lang siya hinawakan. Iwinasiwas lang niya ang kamay pataas, at ang lalaking iyon ay iniangat sa ere. Pagkatapos, walang imik, malakas niyang ibinagsak ang kamay sa lupa. Kasabay nito, ibinagsak din si Jijin ng malakas sa sahig sa ibaba. Kasunod nito, bumuhos ang liwanag. Umugang ng malakas. Pati ang lupa ay nagkabitak-bitak. Umabot hanggang sa paanan ng mga mang-uumit. Umuusok sa harap nila, na nagpalito sa kanila. Pinilit nilang tingnan kung anong nangyari, pero hindi nila makita. Makalipas ang ilang segundo, narinig nila ang malakas na kalabog sa paanan nila. Doon lang nila nakita, si Jijin pala ang ibinagsak dito. Ito si Jijin. Ang pangalawa sa rankings ng General Stars. Tinalo ng isang binatang walang pangalan, hanggang sa hindi na makapalag. Ang kalagayan ni Jijin ngayon ay mukhang napakasama. Maputi ang mga mata, puno ng sugat ang katawan, hindi malinaw kung buhay pa o patay na. Nang makitang natalo siya mismo sa harap nila, ang grupo ng mga explorer na ito ay hindi pa tumakbo. Nakatayo lang doon, nakatitig, nagkokomento. Kung kakalat ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa Eastern War Zone.
Sakto sa sandaling iyon, lumakad si Lu Sheng palapit. Nakasimangot, sinulyapan lang niya ang lalaking ito ng isang beses. Inis na nagbitaw ng isang salita. Alis. Hinigpitan niya ang hawak sa sibat. Ang kanyang kilos na ayaw nang magsalita pa, ay sa wakas nagpatakot sa lalaking ito. Lumuhad siya agad. Yumuyuko kay Lu Sheng na parang nakakita ng multo. Lord, huwag po kayong magalit. Pwede po nating pag-usapan ng maayos. Huwag niyo po akong patayin. Pakiusap po. Sunod-sunod siyang yumuko sa sahig para iligtas ang kanyang buhay. Paulit-ulit na sinasabi, patawad po, nagkamali po kami. Sa ilalim ng kanyang paanan, may maliit na basa na kumalat kung kailan pa. Lahat ng ito ay dahil sa madilim na aura ng taong nasa itaas, na matagal bago sumagot. Tapos na ang lahat. Ang communication device palabas ay sinira na ng taong ito. Kung mamatay kami sa loob ng kuwebang ito, sa loob ng kalahating araw, kakainin na kami ng mga halimaw. Nang maisip iyon, pinagpawisan ng husto ang kalbong ulo. Hindi kaya, dito na kami habang buhay. Hindi. Ayoko pang mamatay. Lumuhad siya sa lupa. Sa pagkakataong ito, takot na talaga siya. Nang makitang medyo lumuwag na ang mukha ni Lu Sheng, mabilis na bumalik sa normal ang kanyang mga salita. Kalimutan mo na. Wala na rin naman ang galit ko. Hindi naman ako masamang tao. Nagsimulang umasa ang puso ng lalaking kalbo. Ibig sabihin ba, pinatawad na ako? Kumpara sa mga nagawa niya ngayon, ang mapatawad ng ganito kasimple ay nagpabukadkad sa kanyang puso. Kasama ang kanyang mga kasama. Tumingala siya. Pinagdikit ang mga palad. Sabay-sabay na nagpasalamat ng masigla. Maraming salamat po, Lord. Akmang magpapasalamat tapos tatakas na sana ng tahimik, hindi pa lumalabas sa bibig ang marami. Isang sinag ng liwanag ang tumama. Eksaktong tumama sa gilid ng tainga ng lalaking iyon. Sa sobrang bilis, isang HMPH lang ang nasabi niya. Narinig niya ang swish na malapit sa kanya, nahulog agad ang tainga niya. Napakatalas ng hiwa, kaunting dugo lang ang tumalsik. Doon lang niya naramdaman ang sakit. Niyakap niya ang hiwa, sumisigaw sa sakit. Yumuko siya ng husto. Mahigpit na niyakap ito, pero patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula doon na parang batis. Siya mismo ang pumutol ng tainga, tapos lumapit pa si Lu Sheng mismo sa tabi ng naputol na bahagi ng lalaking iyon. Bumulong siya. Tandaan mo ang mukha ko. Sa susunod na magkita tayo, dapat alam mo nang matakot. Naintindihan mo. Sakit na siya. Kailangan pa rin niyang yakapin ang tainga habang yumuyuko at nagmamakaawa ng paulit-ulit. Opo. Nanginginig ang mga tuhod. Masunurin. Alam ni Lu Sheng na hindi na kailangang magtagal pa rito. Mabilis siyang lumipad. Nag-iwan ng isang gintong guhit. Mabilis siyang nawala doon. Dahil wala na siya dito, sakalang itinaas ng lalaking kalbo ang ulo. Ang mukha niya ay puno ng galit. Ang itsura mo, tiyak na tatandaan kong mabuti. Tumulo ang ilang patak ng luha sa kanyang mga mata. Ang sakit ay kumikirot pa rin. Bigla, nanlaki ang mga mata niya nang may maalala. Itinuro niya si Lu Sheng na mabilis na papalayo. Gulat na sumigaw ng malakas. Naalala ko na, siya si Lu Sheng, ang pang-apat sa rankings ng General Stars. Siya rin ang nangungunang Dark Star, itim na bituin, na pinakabagong pasabog ng Warzone No. 9. Nang mapagtanto niya, siya mismo ay natulala. Hindi niya maintindihan. Mayroon siyang 12-5 gitling STAR combat power, pero ang nangyari ngayon, hindi tama. Ang mga kasama niya ay tumingin din na may takot na hindi nalalayo. Imposible. Paanong magiging 12.5 stars lang siya? Naisip mo ba, si Dong Shengyi, isang atake lang. Tinalo si Jijin. Si Lu Sheng, isang atake lang din. Hindi ba't ibig sabihin? Naputol ang mga salita. Nagkaintindihan na silang dalawa. Pinagtagpi-tagpi nila ang mga nangyari sa Eastern Warzone kamakailan. Kaya pala, hinamon ni Dong Shengyi lahat ng General Stars sa top 10, pero nilaktawan niya lang siya. Yun pala, magka-level sila ng lakas. Kung maririnig ni Lu Sheng na ganito ang hula sa kanya ng mga tao, baka hindi siya matuwa. Tiyak, ang mga araw ng kayabangan ni Dong Shengyi sa Eastern Warzone natin ay magtatapos na. Kahit naputulan lang ng isang tainga, ang dugo ng chismis ay hindi nabawasan. Sa pagkakataong ito, may magandang laban na mapapanood. Ang laban sa pagitan ng malalakas, laging nakaka-excite.
Ano naman kung nawalan ako ng isang tainga? Itinuro ng lalaking kalbo sa malayo. Namumula ang mga mata sa luha. Ipinapakita sa mga kasama. Tingnan nyo. Bilisan nyo. Tingnan nyo yung si Jitan. Tingnan nyo kung patay na ba talaga siya. Kung ang pangalawa sa General Star Rankings ay namatay sa biyaheng ito. Siguradong magugulat ang apat na sulok. Nakalubog sa ilalim ng lupa. Isang braso lang ang nakalitaw, masamang pangitain na iyon. Mukha ba itong braso ng zombie sa mga pelikula na handa nang bumangon mula sa hukay? Isang miyembro doon ang lumapit. Tinapak-tapik ito para tingnan. Nakita niyang nakakunot ang mukha ni Jitan. May punit sa damit sa dibdib. Ngunit humihinga pa. Nakahinga siya ng maluwag. Pinagbigyan siya ng isa. Lumihis ng ilang pulgada ang atake. Dumaan lang sa gilid ng puso. Okay lang siya. Maya-maya, dahil ba sa sobrang paghimas ng tiyo kanina? Biglang kumurap-kurap ang mga mata ni Jitan. Nagising. Ang unang tanong niya ay tulala. Ha, hindi pa ako patay. Gusto mo pa bang mamatay bago ka makontento? Lolo. Ngunit, kakahabol lang ng hininga ni Jitan. Bamulong na siya nang walang magawa. Lu Sheng. Dong Shengyi. Bakit sila ganito kalakas? Ano raw? Pareho silang isang tira lang ang ginamit para talunin siya. Ngunit malinaw na iba ang motibo. Kung hindi ka hamarang sa harap ni Lu Sheng, aatake ba siya? Ngayon, nakahiga ka pa rito. Nakatingala sa langit. Sinisisi ang tadhana. Bukas makalawa. Malalaman mong magbayaw pala ang dalawang Diyos na ito. Naku po. Baka hindi ka na makatulog. Mag-isang umalis si Lu Sheng mula sa maingay na lugar na iyon. Nakapamulsa. Bumubulong. Sa huli, lamambat pa rin ang puso ko. Hindi ko kayang gawin tulad ni Gozuan, pumatay ng tao na parang nagpuputol ng damo. Sinusundan niya ang signal mula sa immortal cell na nagtuturo ng daan, bigla. Isang malakas na, bang, ang umalingaw-ngaw na parang may tumama sa kalderong katabi ng tainga niya. Nagulat si Lu Sheng. Nanlaki ang mga mata. Natulala. Napahawak ulit siya sa dibdib. Paulit-ulit ang tanong. Ang dating signal ng pagkabalisa, palakas ng palakas. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Sino ba talaga ang nasa panganib? Kakaunti na nga lang ang nasa potential list ko. Ilang beses ko nang inisip pabalik-balik pero hindi ko pa rin mahulaan. Tama. Ang pangalang ito, ano nga ba? Ang Marshall daw, ang bilis naman ng mga pangyayari. Ang future wife, malapit nang mapahamak. Nakatayo lang doon. Yakap ang dibdib. Kasabay nito, sa kinaroroonan ng grupo ng tatlo. Nagsimula nang magkaroon ng internal conflict. Si Shengyi ay matapang na sumusulong na parang sariling bakuran niya. 100% na kumpiyansa. Habang si Lin Wanwan ay nakahawak sa kamay niya. Hinihila siya. Nagmamakaawa. Kuya. Senior brother Dong. Hindi na tayo pwedeng bumaba pa. Masyado nang mapanganib. Ang itsura niya ay parang kakagatan na ang damo at luluhod. Parang awa mo na, kuya. Ngunit iwinasiwas lang ni Shengyi ang kamay niya nang may determinasyon. Bakit kamay ang iwinasiwas at hindi ulo? Tingnan mo ang mga mata niya. Pulang-pula na parang may sore eyes na 8 araw nang hindi ginagamot. Sa ganitong itsura, kahit humiga ka pa dyan at mag-tantrums, babaliwalain ka lang. Ano pa kaya ang ilang malambing na salita? Wanwan. Tumabi ka. Si Dong Qingshui ang naging bida nang ang dalawang kamay niya ay pumunta sa dalawang direksyon. Hawak sina Wanwan at Shengyi, ay mali, gamit ang lakas ng bida. Nagpakawala siya ng 2x3 katumbas 6 na sinag ng spiritual power. Lumipad ito mula sa kanya. Lahat ay nakatutok sa kanyang mahal na kuya. Tingnan mo, bawat haligi ay napakalaki, sapat na para batasin ang tao. Ngunit sa huli, malalim pa rin ang pagmamahala ng magkapatid kaya parang mga bato lang itong tumama sa likod ni Shengyi para gisingin ang kung anong konsensya niya. Na naglalayong ilayo silang lahat dito. Ngunit ang isang taong malapit ng maging martial saint, madali bang tamaan ng mga pambatang laro na ganito? Ang mga karayom na pilak na gawa sa spiritual power, parang tumusok lang sa isang foam mattress na may 10th taong warranty. Tumalbog lang ng bahagya, tapos wala na. Imposibleng tamaan. Ang atake ay hindi epektibo, nakakuha pa siya ng masamang tingin mula sa sarili niyang kuya. Lumingon si Dong Shengyi. Ang mukha niyang may pulang-pulang mata ay halos lumuwa na. Napakapangit tingnan. Bumaba ang kanyang boses. Puno ng pagbabanta. Dong Qingshui, gusto mo ba talagang mamatay? Kasabay ng mga salita,
Ang lahat ng pilak na karayom ay naging solid na parang tuyong tae ng aso. Sumabog at naging malalaki at maliliit na piraso. Ang ganitong aura, hindi pwedeng biruin. Ang mga matang ito, hindi rin laruan pang Halloween. Ngunit si Dong Qingxue, na karaniwang matalino, ay parang hindi nakikita ngayon. Nakatayo siya may distansya mula sa kuya niya. Determinado hanggang sa huli. Dong Shengyi, dapat na tayong umuwi. Nakuha na ni Wanwan ang mga samples. Yung si Lin Wanwan na iyon, na laging sumasayaw-sayaw sa tabi ni Senior Brother Dong, ay hindi rin napansin. Nag-aalala lang siyang baka mag-away talaga ang dalawang ito. Sumabay ang kanyang boses. Oo nga, tama, Senior Brother Dong. Dapat na talaga tayong umalis dito. Ayoko na talagang manatili pa dito. Ay sus, hindi lang isang mata. Si Dong Shengyi, parehong mata na ang pulang-pula. Halos lumuwa na. Ang malaking ugat na tumatakbo sa noo niya ay parang magiging dalawang sungay na. Sa ganitong nakakatakot na itsura, hindi niya natakot ang dalawang batang babae. Mukhang nawawalang kaluluwa si Shengyi. Bigo siyang tumalikod. Nakatitig sa daanan sa malayo. Kayong dalawa, umalis na kayo. Gusto kong pumasok doon para tingnan. Yung lugar sa pinakaloob. Malabo ang mga salita. Hindi maintindihan, pero nakita nilang automatikong humakbang ang mga paa niya. Si Dong Shengyi, palihim. Nararamdaman kong, may tumatawag sa akin doon. Totoo ngang may tumatawag. Yung mga may third eye lang ang makakarinig. Narinig na ni Shengyi. At desidido si Shengyi na sundan ang kanyang passion. Ngayon, napangiwi na ang mukha niya. Hindi pa man nahahawakan. Ganito na kalakas. Pagpasok pa kaya sa loob? Gaano kalakas? Baka, nasa loob yung bagay na matagal ko nang pinaghihirapang hanapin. Ang hangin sa loob ay mabango. Ang balat sa magkabilang pisngi ni Shengyi ay kumunat. Ang kanyang ilong ay humihinga ng malalim. Hinga dito, hinga doon. Lumabas ang mga ngipin niya. Nagtapos sa isang malademonyong ngiti. Kasabay ng kanyang mga pupil na kasing pula ng dugo na kumikislap sa gitna ng maitim na mga mata. Ang kataas-taasang martial daw. Ang mukhang ito ng demonyong nagtuturo ng daan, sa wakas ay nagparamdam kay Dong Qingxue na may mali. Tumakbo siya papalapit, tiningnan ang kuya niya. Sumigaw ng malakas. Huwag kang mangarap, Dong Shengyi. Kahit totoo pa ang kataas-taasang martial daw, hindi iyon matatagpuan sa kaloob-looban ng Tong. Nahuhumaling ka na. May nahuhumaling bang pagkatapos marinig iyon ay sasabihin? Okay, tama ka nga. Nahuhumaling na ako. Sampailan mo nga ako. Hindi binaygo ni Dong Shengyi ang lahat. Ngumisi siya. Ang itsura niya ay parang malapit nang mag-transform. Nakatitig siya, sa ambon ng buto sa loob, tiyak na sinabi. Meron. Siguradong meron. Pero kung ano yung meron, hindi niya sinabi. Parang siya lang ang nakakakita. Si Qingxue, na kanina'y nagdududa pa, ngayon ay mas sigurado na. Ang kuya niyang tagapagbalita, sinapian na ng demonyo. Ang paraan para maiwasan ang pagsapi, ay sumapi ka na rin para mas mabilis. Si Lin Wanwan, na nakatayo sa likod, ay hindi nang ahas lumapit, walang tigil sa pagtawag. Senior Brother Dong, Senior Brother Dong, anong gagawin natin ngayon? Si Senior Brother Dong ay pumunta na para kumuha ng banal na kasulatan. Hindi sumasagot, hindi na alam ng bata kung anong gagawin. Kinamot ang ulo, sumigaw sa kawalan ng magawa. Tayong dalawa, wala tayong paraan para bumalik at tumawag ng tao. Mukhang napaka-useless. Normal naman. Hindi naman nagsasanay ang batang ito. Umaasa lang kay Senior Brother Dong. Ngayon, si Senior Brother Dong ay sumunod na sa kinabukasan. Tanging si Qingxue na lang ang natitira na may dalawang katangian, kalmado at mapangahas. Hintayin mo ako dyan. Tatawagin ko siya pabalik. Ang magagandang mata ay kumislap ng determinasyon. Kailangan ko siyang maibalik. Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo paabante. Sumunod si Lin Wanwan sa likod. Tutulong din ako. Pero ang tulong niya, mas pabigat pa ba? O mas maingay na sigaw? Saka na iyon. Nakatayo lang doon. Baka may one pa. Patay na. Ang takong niya ay tumunog ng malakas sa lupa. Hindi kalayuan sa target. Malakas na iwinasiwas ni Qingxue ang kamay. Tinawag ang kanyang lakas. Isang lilang liwanag ang kumislap sa likuran niya, pagkatapos ay nagtipon lahat sa kanyang braso. Itinapon niya ito sa bilis na mahirap sundan ng mata. Bawat kilos, ang lilang liwanag na iyon, mukhang manipis.
Ngunit dahil sa determinasyon ni Ching Shui, mabilis itong lumipad sa malawak na kuweba. Bumagsak ito ng malakas sa lupa mismo sa harap ni Sheng Yi, na nagpatigil agad sa kanyang mga hakbang. Ang lupa ay naduraj. Makapal na alikabok ang umangat na parang paraiso. At sa gitna, ay ang diwata. Akma nang hahakbang ulit si Sheng Yi, ginamit ni Lin Wanwan ang katawan para hamarang sa harap niya. Itinaas ang mga kamay, matapang na sinabi, Senior Brother Dong, kung hindi ka babalik, uuwi ako at sasabihin ko kay Mama. Para parusahan ka niya. Napakagaling. Isang banta na karapat-dapat sa 10 manliligaw. Pagkasabi pa lang ni Lin Wanwan noon, nakita na niya ang asul na pantalon na dumaan mismo sa harap niya. Ang kanyang maayos na gupit na bangs ay malakas na gumalaw kasabay nito. Namutla ang mukha ng bata. Ha, hindi ka takot kay Mama. Tumalon si Sheng Yi nang may malakas na sipa. Dumaan ito sa gilid ni Wanwan, ngunit tumama ng eksakto sa batong pader sa likuran. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bing, bing, bang. Ipinapakita ang lakas. Tipikal na, kung sino ang takot. Umuwi na, si Sheng Yi, puno ng determinasyon. Tumatawa habang walang pakialam sa iba. Bahala na. Tutal, ang daw, ni Lin Zhengyu, makakatulong lang sa kanya. Hindi ako matutulungan. Ang daw, ko, ay nasa unahan. Anong daw? Daw, ng panloloko o ano? Bakit siya nagiging ganito ka-excited at kabaliw? Hindi alam ni Lin Wanwan ang daw, na iyon. Sa eskwelahan, values education lang ang tinuturo. Yumuko ang bata, malungkot. Tapos na. Tapos na. Si Senior Brother Dong, na normal na napakagalang kay Mama na parang Diyosa, ngayon ay nagsasabi na ng ganitong mga salita. Talagang nababaliw na siya. Hindi alam ni Lin Wanwan kung anong gagawin. Humingi siya ng tulong kay Dong Qingshui. Hindi kaya, mapapanood na lang natin siyang magpatuloy. Wala pa man. Nanlabo na ang anyo niya sa gitna ng puting usok. Ilang hakbang pa, baka hindi na mailigtas. Nang makitang napakatindi na ng sitwasyon, kailangan nang gamitin ni Qingshui ang 3 ulo niya para mag-isip. Hindi na isa lang. Na isa tinig niya. May isa pang paraan. Anong paraan? Ate, sabihin mo na agad. Bakit ka pa nagpapabitin? Gustong madaliin ni Wanwan si Qingshui na mukhang nag-aalinlangan. Ngunit bago pa man, ang matutulis niyang takong ay muling tumakbo ng napakabilis. Ang trick na ito, siguradong napakalakas. Ang huling paraan. Kuya, yamakap siya kay Dong Sheng Yi mula sa likuran. Sa sobrang gulat, kahit may sapi, Majay gising. Agad bumagal ang kilos niya. Lumingon siya ng may pagkalito. Tinitingnan ng puting buhok na kamukha niya sa likuran, hindi makapagsalita. Kahit mag-reincarnate pa ng 10 beses, hindi niya siguro makikitang ngumiti ng maayos ang kapatid niya sa kanya. Ano pa kaya ang yakapin siya? Ngayon, ang boses niya ay malambing na parang, "Oh, kuya, hindi mo ba ako nakikilala? Akala mo pinakagasgas na trick, pero epektibo pala talaga." Ang mga pulang mata ay unti-unting kumalma, nag-aalinlangan si Dong Sheng Yi kung ipapakita ba ang 100% shock sa kakaibang kapatid, o maantig dahil nawala na ang sore eyes niya. Si Qingshui ay nasa likod na. Naglalambing. Kuya, nasa kaloob-looban tayo ng Tom. Napakadelikado. Kung hindi natin ilalabas ang pagmamahalan nating magkapatid ngayon. Kailan pa? Anumang dahilan ang maisip niya. Sinabi niyang lahat. Ang misyon ng nag-iisang anak na babae ng Transcendence Martial Saint, si Lin Wanwan, ay tapos na. Huwag na tayong bumaba pa. Pinagpawisan ng husto ang mukha ni Sheng Yi. Bawat butil ay kasinlaki ng langaw na damapo sa mabangong cake. Umiling-iling siya ng mabilis. Naglalaban ng matindi sa loob niya ang matatamis na salita ng kapatid at ang tukso ng mahiwagang daw, sa loob. Sino ang pakikinggan niya? Idinikit ni Dong Qingshui ang noo sa likod ng kuya niya. Nagpatuloy sa malambing na boses. Kuya, kailangan ka namin para ihatid kami pabalik. Ang malalambot na salitang iyon ay umabot na sa puso ni Sheng Yi, ngunit para makapasok sa utak niya, medyo malayo pa. Hinampes niya ang sariling ulo. Nagngalit ang mga ngipin. Tinatanong ang sarili. Lintik, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko dinala ang 2 kapatid ko sa lugar na ito? Kanina ako, sinapian ng demonyo. Tama ang sinabi niya. Kaya pala naliwanagan na ang mukha. Automatikong gumalaw ang bibig ni Sheng Yi.
habang ang mga mata niya ay nanlalaki na parang nakatingin sa mga babaeng may malalaking hinaharap sa kalye. Tama, parang, may tumatawag sa akin palagi papunta doon. Talaga, may tumatawag, agad-agad, pati aso kailangan pumili ng amo bago lumapit. Si Sheng Yi, naamoy lang ang mula doon, agad nang nahibang. Nanliit ang mga mata, gustong umakyat sa langit, doon. Ehehe, paling-galinga ang mga mata. Sino bang nagsabing mapagkakatiwalaan ang puting linya? Hahakbang na si Sheng Yi. Susundan na ang daan patungo sa daw. Doon, parang nandoon yung bagay na labis kong inaasam. Pagkasabi nito, naglabas ang katawan niya ng protective chi na mas mainit pa kaysa sa apoy ng impyerno. Unti-unting bumuo ito ng isang harang, pinatalsik si Dong Qingxue palabas. Ang drama ng magkapatid na nagmamahalan, dito nagtatapos. Umusok ang damit niya nang tumama ito. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam. Sumigaw si Dong Qingxue ng malakas. Iniabot ang kamay paabante. Kuya. Sa sobrang taranta, hindi niya napansin, sa likuran niya, mayroon ding pulang background. Sinong naglagay ng berdeng screen para kay ate? Bakit dito pula ang background? Nang lumingon siya, natakot siya ng husto. Si Dong Qingxue, itinapon ng sarili niyang kuya, papunta sa isang halimaw na kasinlaki ng isang kuweba. Bonus pa, tumutulo ang dilaw na laway na parang mantika sa tokwa na may sawsawan ng toyo at sibuyas. Naku po, yun pala. Mula pa sa simula, nakatapak na silang lahat sa bibig nito. Nahuli ang masarap at dekalidad na karne ng kapatid, at syota pa ng bida. Mabilis na isinara ng halimaw ang bibig nitong may 10 puntos mula sa dentista. Nang makitang sapat na, sumisid ito pababa. Nawala na. Ang katawan ay umikot na parang mole rat. Ang lupa at bato ay umugang. Sumabog. Kasabay ng makapal na usok na paikot-ikot. Si Dong Shengyi ay hindi pa rin naiintindihan kung anong nangyayari. Tulala lang doon. Tanging si Lin Wanwan ang nakakita ng lahat. Tumakbo siya patungo doon. Sumisigaw sa takot. Ate Qingxue, Hachiman, tulong. Ngunit ito ay Chinese novel. Hindi Korean. Walang epekto ang spell kaysa sa ungol ni Shengyi na gustong bumasag ng bubong. Dong Qingxue, nawala na ang sore eyes niya. Lu Sheng, yung asawa mo, kinain na. Hindi ka pa ba darating? Akala mo ba magkakaroon ng laban sa pagitan ng bayaw at manugang? Ang araw na mapapanood silang dalawang maglaban, mukhang malayo pa. Ang hangin sa bunganga ng Tom Rift ay umihip ng malakas, bigla. Hinigop ito pabalik sa loob. Pagkatapos, mula roon, dahan-daang lumitaw si Lu Sheng. Kakatalon lang niya pataas. Hawak ang sibat sa kamay. Palakas ng palakas ang bilis ng kanyang mga hakbang. Kahit sinubukan na niyang bilisan ng husto, ang oras na nagtagal siya sa loob ng Tom Rift ay mas matagal pa rin kaysa inaasahan. Kakahanda pa lang niyang tumakbo, Kosang Che contract legs to run, ang immortal cell sa loob ng kanyang katawan. Na laging nagpapadala ng matinding. Maingay na pakiramdam na parang isang fire alarm, biglang tumahimik, na nagpagulat at nagpatigil sa may-ari nito. Matagal nang hindi nakitang nag-alinlangan si Lu Sheng. Huminto siya, tumingin sa paligid. Iniisip kung saan pupunta. Natulala siya. Kanina lang, sa sandaling iyon, may isang bagay na napakahalaga sa akin, ang mabilis na nawala. Hindi maganda. Ang immortal cell ay tahimik. Hindi na nagpapadala ng signal. Mas lalo itong mapanganib. Kinuha ni Lu Sheng ang kanyang telepono. Tumawag agad sa kanyang ina. Kanina sa loob ng Tom Rift. Walang signal. Paglabas dito, bawat segundo ng pagring ng telepono ay parang isang siglo ang haba. Wala siyang ibang magawa kundi bumulong. Bilis, bilis. Kumonekta ka na. Nang marinig ang hello ng ina, pinigilan ni Lu Sheng ang kanyang pagmamadali. Bumulong. Ma, kumusta po kayo ni Papa? Okay lang naman kami. Tumawag lang ako para mangumusta. Nang marinig na okay lang sila doon, agad niyang ibinaba ang tawag at tumawag naman sa kanyang kapatid na si Qinghe. Narinig niyang nag-aaral daw ito. Umubo-ubo lang si Lu Sheng para may masabi. Tapos ibinaba rin ang tawag. Tumawag siya kay Dong Qingxue, ngunit ang narinig niya ay ang paulit-ulit na boses ng operator, paumanhin. Ang numerong inyong tinawagan. Walang sumasagot. Napakakakaiba. Malabo niyang napagtanto, si Qingxue nga. Ngunit sa loob ng military region, normal lang din naman ang pag-off ng telepono.
Maraming beses na hindi umaabot ang signal sa mga lugar tulad ng mga kuweba sa ilalim ng lupa, hindi naman tiyak na may nangyari. Habang hindi niya alam ang gagawin, biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono sa kanyang kamay. 3 letra ang lumitaw, si Qin Xiaojun pala. Agad sinagot ni Lu Sheng ang tawag. Hello, Old Qin. Anong problema? Nagmamadali ang boses sa kabilang linya. Tinatanong si Lu Sheng. Nasaan ka? Bago pa siya makasagot, sumigaw na si Xiaojun. May nangyari. Bilis. Bumalik ka. Si Dong Qingshui, napahamak. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang ulo. Nagpadilim sa mukha ni Lu Sheng. Siya nga, pinigilan niya ang pagmamadali sa kanyang puso. Tinanong ang nasa kabilang linya. Anong nangyari? Dahan-dahan mong sabihin. Ngunit pagkarinig pa lang, hindi na namalayan ni Lu Sheng na tumaas na pala ang boses niya. Ano? Pumasok sila sa SSS Level 2 Rift na nagre-riot. At saka, Level M, pinakamataas na level ng riot, pa. Pagkababa ng telepono, nakuha na ang impormasyon, nangyari ang insidente sa Warzone number 7. Mabilis na sumagot si Lu Sheng. Pupunta ako dyan agad. Ang protective chi ay sumabog mula sa kanya. Hindi niya namalayan kung kailan pa. Lumabas ito na parang apoy. Nag-uudyok kay Lu Sheng na bilisan ang pagpunta para tumulong. Pag-angat pa lang ng paa niya, tumalsik na ang lupa at bato. Ang buong katawan ni Lu Sheng ay lumipad na parang isang palaso na pinakawalan mula sa pana. Sa likuran niya, nag-iwan siya ng isang guhit ng liwanag, na parang gumagamit ng anti-gravity. Ginamit niya ang buong bilis para tumakbo. Sa isip ni Lu Sheng ngayon, iisa lang ang dasal niya, Dong Qingshui. Maghintay ka sa akin. Sa Warzone number 7, malapit sa SSS Level 2 Rift. Isang hukbo ng ilang dosenang tao ang nagtipon sa labas ng bunganga ng Tomb Rift. Humihingi sila ng tulong mula sa Warzone number 6 at 8. Isang Level M riot. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming pinsala ang idudulot nito. Hindi natin ito kakayanin. Narinig ang tanong mula sa kabilang linya. Sa kasalukuyan, ilang teams pa ang natitira. Sumagot agad ang commander dito. 8. Kasama doon ang team ng nag-iisang anak na babae ng Martial Saint, si Lin Wanwan. At ang ikatlong disipulo, si Dong Shengyi, hindi pa rin sila bumabalik. Anong gagawin natin? Masyadong malayo ang kabilang panig. Hindi aabot ang tulong. Nag-alinlangan sandali ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay nagbigay ng malakas na utos. Ibibigay ko sa iyo ang buong autoridad ng Warzone number 7. Tipunin mo lahat ng General Stars na maaaring i-deploy. Pumunta kayo sa Tomb Rift. Hanapin niyo ang dalawang iyon. Kung may anumang mangyari, hindi kakayanin ng ating militar ang galit ng isang Martial Saint level. Sumagot siya. Opo, hindi na kailangang isipin pa. Ang misyon nila ay iligtas sa anumang paraan ang mga nasa loob. Ang commander na ito ay may peklat na paalang sa ilong. Habang ang mga miyembro ng team niya, lahat ay may mga nakaumbok na peklat sa mukha. Patunay na marami na rin silang pinagdaan ng laban ng buhay at kamatayan. Mga kapatid, sa biyaheng ito, mukhang kailangan nating isugal ang buhay. Team 2, mauna na kayong magtipon. Ang iba, sumunod sa utos ko. Tayo. Team 1, bababa tayo agad. Bigla, may malakas na sigaw mula sa isang tauhan. Report po, sir. Ang grupo ni Dong Shengyi, nandoon sila. Alam niyang ganoon dahil mula sa ilalim ng bunganga ng Tomb Rift, ang anyo ng isang nakaunipormeng militar na asul ay bumuhat ng isang taong mukhang pamilyar, tumalon paakyat mula sa ibaba. Hindi lang basta mabilis na tumalon paakyat. Sa likod ni Dong Shengyi ay si Lin Wanwan. Mahigpit na nakakapit. Isang kamay niya ang sumusuporta sa binti ng bata. Isang kamay naman ang may hawak na espada. Humahampas sa hangin para itaboy ang mga sakim na kamay ng mga halimaw na nag-aabang para sunggaban sila. Sa itaas, narinig ang boses na may bahagyang tuwa. Sila nga talaga. Bilis. Tulungan nyo. Kahit gaano pa kagaling si Dong Shengyi. Ang riot sa kuweba ngayong araw ay hindi biro. Ang mga sundalo sa itaas ay inutusang hilahin agad si Shengyi pataas. Sa likuran nila, may mga halimaw na umaatungal. Sinusubukang habulin ang mga tao sa SSS Level 2 Rift. Ang mga sundalo ay pilit lang na napapanatili ang kanilang posisyon. Karamihan ay kailangang umiwas. Walang kakayahang lumaban. Palaki ng palaki ang bilang ng mga halimaw na umaakyat.
Nagtulungan ang buong team para mapatay ang dalawang nasa bungangan ng kuweba. Nailigtas ang maraming tao na kasunod ni Dong Shengyi. Sa isang iglap, napuno na ng mga anyong nakaasol na uniporme na kakaligtas lang sa kamatayan. Ngunit, mula nang makaakyat siya sa lupa, ang mga kamay niya ay walang tigil sa panginginig. Nakayuko ang mukha, sunod-sunod ang tulo ng pawis na parang naliligo. Ang mga mata ay tulala. Hindi nangangahas tumingin kahit kanino. Ang buong katawan ay nanlulumo. Habang si Lin Wanwan sa likod ay tinatakpan ang mukha ng dalawang kamay. Hindi nangangahas magsalita. Ang commander ng rescue team ay hindi alam ang nangyari doon. Naramdaman lang niyang si Dong Shengyi ay nakalabas mag-isa mula sa panganib. Lumapit siya para palakasin ang loob. Mabutit walang nangyari sa inyo. Kung hindi, kailangan talaga naming isugal ang buhay para pumasok sa nagre-riot na Tomb Rift. Hindi niya napansin ang kakaibang itsura ni Dong Shengyi. Lumingon siya sa mga nakaligtas. Masayang idinagdag. Talagang karapat-dapat tawaging ikatlong disipulo ng Martial Saint. Hindi lang nakalabas ng ligtas mula sa Tomb Rift, kundi nadala pa palabas ang tatlong maliliit na General Star Teams na natrap sa kaloob-looban. Bigla, ang matitipunong hita ni Dong Shengyi ay malakas na lumuhad sa lupa. Mukha siyang sobrang nasisiraan ng loob. Nakatutok ang mga mata sa lupa. Bumubulong. Kasalanan ko. Si Wanwan, na alam ang nangyari, ay tumakbo palapit, naguguluhang tumawag, Senior Brother Dong. Habang ang isa naman ay hindi maintindihan kung bakit biglang lumuhad sa harap niya ang sir na ito. Lubog sa pagsisisi, si Shengyi ay nanginginig hanggang sa gusto ng gumapang. Wala na siyang pakialam kung sino ang nasa tabi niya. Wala si Dong Qingshui. Nanginginig ng husto ang kanyang boses. Ako, kasalanan ko, ako ang nagpahamak sa kanya. Bigla, may isang tauhan ang lumapit at bumulong sa commander. Mukhang, magkasama silang pumasok, may isang hindi nakabalik. Ngayon lang napagtanto ng commander na masyado siyang maagang nagdiwang. Kinabahan siya. Nagtanong agad, Sino? Sino? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon lang kasi nakuha ang impormasyon. Mahinang sinabi ng binata ang medyo espesyal na pagkakakilanlan ng taong iyon. Ang nakababatang kapatid ni Dong Shengyi, isang colonel mula sa Warzone No. 9. Alam lang ng lahat na kapatid siya ni Shengyi. Ang ranggong colonel ay hindi gaanong mataas sa gitna ng karagatan ng malalakas na tao. Ang captain, kahit hindi nagsalita, ay nakahinga ng malalim. Hay, tinakot mo ako. Hindi naman pala importanteng tao. Kung namatay, edi namatay. Sa battlefield, sino bang hindi namamatay? Kahit level 7 Grandmaster ay madalas ding bumagsak. Ano pa kaya ang isang maliit na opisyal? Baka si Dong Shengyi, makalipas ang ilang araw, ay magiging okay na rin. Tutal, tagapagmana siya ng Martial Saint. Ituring na lang itong isang pagsubok sa pag-iisip. Sakto sa sandaling iyon, mula sa mataas na kalangitan, isang itim na anino ang lumitaw. Malabong sinasalamin ang sikat ng araw. Nagre-refract ito sa 7 kulay. Ito ang matinding protective chi ni Lu Sheng. Naglalabas ng kakaibang lakas. Ang paraan niya ng paglapag sa lupa ay mas marahas kaysa karaniwan. Nagsabog ito ng liwanag sa buong lugar. Hamangin ng malakas. Napaatras ang mga tao. Maliban kay Dong Shengyi na kayang tumingin ng diretso, karamihan ay naharangan ng nakakasilaw na liwanag na iyon. Pagkalapag pa lang niya, nagngangalit na agad ang kanyang boses. Dong Shengyi, nasaan? Malagim. Mahigpit na hawak ang sibat sa kamay. Lumakad si Lu Sheng palabas mula sa usok ng may katatagan. Dumating siya para iligtas ang tao, ngunit ang kanyang kilos ay sobrang agresibo dahil sa nag-aalab na puso. Ang killing intent ay umaapaw sa bawat hakbang. Nagpapatakot sa mga tao. Tiningnan ng kakaibang binata na palapit ng palapit, hindi alam ng commander kung sino ito, ngunit nagawa nitong takutin siya. Isang 11 Star Grand General. Sa isang tingin lang, binalewala ni Lu Sheng kung gaano karaming tao ang narito. Puno ng galit, bamuka ang bibig niya at sumigaw ng malakas. Dong Shengyi, lumabas ka para sa akin. Alam na alam niya, sa katayuan ni Shengyi, kung nasa grupo man siya, malalaman niya agad, o may ibang magbabalita sa kanya. Hindi lang niya alam na ang taong iyon ay napakalapit pala sa kanya. Lutang pa rin dahil sa pagkawala ng kapatid kanina, tulala si Shengyi na tumingin sa bagong dating. Hindi alam kung anong iniisip.
At saka, wala pang sino mang walang galang na sumigaw ng pangalan niya ng diretsahan sa harap ng maraming tao na ganito. Natigilan siya sandali. Ang hepe ng commander ay tumingin lang din. Hindi nang ahas magsalita. Iniisip kung kilala kaya ni Sheng Yi ang taong iyon, sa ganitong klaseng aura. Hindi rin siya nang ahas makialam. Bigla, isang kamay ang lumipad na parang hangin patungo kay Sheng Yi. Malinaw na nakatuon ang mata ng lahat sa kanya, ipinakita na kay Lo Sheng kung sino si Sheng Yi sa mga taong ito. Sinunggaban niya ang kwelyo ng disipulo ng Martial Saint. Ang potensyal na Martial Saint Sid na iginagalang ng lahat, na parang isang hamak na tao. Idiniin niya ang kanyang mukhang sobrang tensyonado malapit sa mukha ni Sheng Yi. Sumigaw ng walang pakundangan. Dong Qingxue, nasaan? Magsalita ka. Namutla ang mukha niya nang marinig ang pangalan ng kapatid. Wala na siyang pakialam na hawak siya sa leeg ng isang estranghero. Muling pinagpawisan ng husto ang mukha. Paulit-ulit na sinabi ni Sheng Yi. Siya, ngunit hindi niya matapos ang pangungusap. Sa likuran, si Lin Wanwan, habang umiiyak ng hikbi, ay pilit pinipigilan ang sarili, iyon na ang pinakamalinaw na sagot para kay Lu Sheng. Binitawan niya agad ang damit ng lalaki. Alam niyang kahit magtanong pa siya, wala ring mangyayari. Tinitigan lang niya ito ng may pandidiri. Ang buong katawan ni Lu Sheng ay nag-aalab na sa galit. Hindi na tinatago. Ikaw ang nagdala kay Dong Qingxue dito, pero hindi mo siya mailabas. Ang bagay na ito, hindi mo matatakasan ang responsibilidad. Kahit kuya ka pa niya. Pagkasabi nito, kinuha ni Lu Sheng ang kanyang sibat, yumuko, at naglakad patungo sa Tomb Rift. Dong Sheng Yi, hindi ba't gusto mong maghanap ng patunay para sa iyong martial daw? Hintayin mong maibalik ko si Dong Qingxue. Ako mismo ang sisira sa iyong martial path. Sa mga mata ni Lu Sheng, kumislap ang pagkainis na may halong pagmamadali. Dati pa man, wala na siyang respeto sa mga taong walang modo. Ngayon, nakatayo pa siya sa bunganga ng kuweba. Nagdedeklara ng diretsahan na ganito, na parang sinasampal sa mukha si Sheng Yi na iginagalang ng marami. Gayunpaman, hindi siya makasagot ni isang salita. Tulala lang siya doon ng matagal. Tanging ang commander lang ang nakapansin kung saan siya pupunta. Mabilis niyang itinaas ang kamay para pigilan ito. Hoy, gusto mo bang mamatay? SSS Level Tomb Rift. Level M Riot. Bumalik ka. Siyempre, hindi pinakinggan ni Lu Sheng. Lumipad siya pababa na parang isang palaso. Matagal nang nawala ang anino niya sa likod, bago pa napagtanto ni Sheng Yi, ang batang iyon, si Lu Sheng pala. Si Lu Sheng, na nasa pang-apat na pwesto sa rankings na may 12.5 gitling STAR combat power, na laging ipinagtatanggol ng kapatid niya sa harap ng kuya niya. Ngayon, namumula ang mga mata niya. Determinado siyang iligtas ito, kahit alam niyang mapanganib sa unahan.